Ano natin ginawa? Plastic. Isang masayang araw po. Ito yung ating mga huling iwinalay. 30 heads po ito, kasama yung maliit. At dun po sa tawid naman ng bakod ay meron tayong 47 doon na walay po galing dun sa ating sampalok pen. So 30 at 47 po ang mga yan. Ito naman po ang ating second breeding pen. Meron na po tayong nakapon sa ating mga biik dito. Yung po una nating mga ginawa, pero may mga sunod pa pong mga nag-anakan. Yung pong mga biik na hindi pa natin nagagawa dito ay nasa mga 115. Paglakad po, makikita natin yung mga biik. Ayan po ang mga mama nila. So, yung mga biik po natin ay bising nagtatakbuhan. Ayan po ang mga maliliit pa. Ayan po ang mga sumunod ang size. At meron na rin po yung mga nauna nating ginawa na 40 plus heads po rin po yun. 45 or 47 heads po yun. So lahat-lahat po ay mahigit 160 ang ating biik. Kasama po yung apat na inahin na nandun sa tawid naman. Yung pong ating original area. Pero mas marami po tayong biik dito sa expansion. Yan po, naglalagi dito. Dahil dito po ang basa ang lupa, dito po natakbo ang tubig pag nililinis ang ating mga painuman. Ayan po, may mga bising dumedede. So after Holy Week po, gagawin na rin natin itong mga bata nating biik. Yan po ang mga biik dito. Kaya nga po itong pakainan ay sabi kay Lito masyado nang masikip. Kaya po itinaas niya na ng ganyan. Nakatali na po sa puno. Dito po may isa pa tayong inahin na nagsosolo. Yan po ang kanyang mga biik. At yung pakainan po, doble na uli ang kanilang pakainan. Itong malaki na po ang ating pinaglalagyan. Dahil po marami pang maliliit o bata sa mga biik natin, purong starter pa po ang pinabibigay ko. Pero starting next week po, palalagyan ko na ng kaunting sapal para matuto na po silang kumain ng may sapal. Pero marami pa rin pong starter premium ang ibibigay natin para po ba-boost ang paglaki ng ating mga biik. So ito pong nasa expansion pen na ito ay nasa mga 140 heads. At nasa mga 20 plus po yung nasa kabila natin. So yan po ang biik ng ating mga inahin. Yan po si puti. Yan po, magkakahalo na po ang mga biik.
may malaki, may maliit, kung saan may humigang inahin, sama-sama po silang nadede. Ayan po, puro alikabok. Ayan po ang proud papa, si Senyor Rocco. Lumapit-lapit yung ating mga naiwalay. Balik po ako dito para makunan natin. Magtatatlong linggo na pong naiwalay ang mga ito. Yan po ang kanilang size. Magkahalo po itong mga ito galing sa Consolidated Pen, mga anak po ni Mario, at yung iba po ay galing naman dito sa ating second breeding pen, mga anak po ni Rocco. Yan, dyan po sila nagtatago sa damuhan. Shelter din po nila sa init ng araw. Ito naman po ang original area natin ng second breeding pen. At mayroon din nga po tayong mga umanak dito. Excuse me po. So, ito po ang ilan sa mga inahin natin na may mga babies. Puluto na rin po sila. Sama-sama na yung ating mga biik. Galit po si Mama Pig. Kinukunan ng picture ang kanyang mga baby. Ang pinakahuli pong umanak dito ay si Puti ang Tiyan. So, absuelto na po si Puti ang Tiyan dahil nakaanak siya by March. Noon po kasi biglang lumiit ang tiyan nito, pero hindi siya nagpadede, hindi rin po namin nakitang nakunan. So, mystery po kung ano nangyari kay Puti ang Tiyan nung nakaraan. Ayan po siya. Kaya lang po, ang problema namin kay Puti ang Tiyan ngayon ay mataas po ang mortality niya. Inaabutan po namin na nakatakip sa buhangin yung mga patay niyang biik. 11 po yung kanyang inianak. Hindi ko po nakausap uli si Lito, pero sa pagkakaalam ko po ay 4 po ang patay na sa 11. So, yan po ang kwento naman ni Puti ang Tiyan na ngayon lang po nag-produce. Pero kung mabubuhay niya po yung nakikira, pwede pa rin naman siya. Ngayon po, yung mga matatanda naman nating inahin, mag-uumpisa na po kaming magkal doon. Gawa po ng, meron na ngang, si Kalinga po, marami ang inianak. 10 buhay po lahat. Yung sumunod po ay 5 ang anak, 2 ay maliit at namatay din kaagad. Kaya 3 lang po ang buhay na anak nung sumunod kay Kalinga. Ayun po, ang mga biik ni Puti ang Tiyan, mabibilog naman po sila. So, pasyal naman po tayo sa ating consolidated pen. Ito naman po ang ating mga tupa. Sa 6 po nating lamb, 4 po ang lalaki. Pinapun na po namin yung mga lalaki para hindi po tayo magka-inbreeding. At hindi naman po ganun kahirap pala ang pagkakapon. Kaya yung mga kambing po ay susubukan ko na rin kapunin sa susunod. Ang babae po natin, ayan. Yung lamb po yon na may brown and white. At saka yan pong nadeding yan, yung itim ang ulo. Yung pong marami ang itim at saka yung mga puti at gray nating lamb ay puro lalaki. 4 po sila na kinapon namin. Kaya kayong mga kambing, kasunod na kayo. Magtatanong rin po ako kung mas magandang gamitin yung emasculator.
Kung ano po ay bibili ako ng emasculator kung sasabihin ng mga vet na mas safe gamitin yon. So ito po ang ating original area ng consolidated pen. Ang laman po nito ay 16 na dumalaga at yung ating bulugan. Ayan po sila. Ito pong kabilang area, ang ating dating large breeding pen. Babakuran lang po namin yan. Nakabili na po ako ng mesh wire. At ayan po ang mesh wire, naputol na. Nasa ilalim na po ng building. Pipintahan na po namin. Pag napintahan na po yung mga mesh wire, pansusukat ang mesh wire, itatayo na po natin ang mga poste. At hahatiin natin itong dating large breeding pen. Yung pong painuman ay nakagawa na. Dati na pong meron tayong pakainan. Kaya itatayo lang po ang mesh wire na bakod dito sa unahan. At magtatayo po ng poste at mesh wire pa halang para po masarhan na natin ang area. At itong ating mga dumalaga ay itatawid na po dito sa ating areang ito. At ito pong kanilang kinalalagyan, ang pagtatawiran natin nung ating mga ikakal naman na inahin galing po dyan sa expansion ng consolidated pen. Para po hindi na sila mabarakuhan ni Mario. Basta po malalakas na yung mga biik, kasama po yung biik, huhulihin, itatawid dito at dito na po palalakihin yung mga biik sa area ito. Ito pong mga dumalaga natin, hopefully by next week ay maitawid na namin. Kasi po magpipinta na lang naman at magtatayo ng poste. Madali na po yung pagtatali ng bakod. So yan po ang ating plano dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like, and subscribe.